Patuloy na umaani ng pansin sa pandaigdigang mundo ng boxing ang tatlong division world champion na si Janriel Cuadro-Alas Casimero. Lalo pang uminit ang talakayan sa social media matapos siya muling i-feature ng tanyag na Daring Magazine na pagmamayari na ngayon ng grupo ni His Excellency Turki Al-Sheikh. Sa nasabing post, muling ipinakita ang panalo ni Casimero laban kay Duke Maika noong 2020 kung saan nag-viral ang kanyang kakaibang one-arm push-up celebration sa loob mismo ng ring. Dahil sa kanyang angas, showmanship at nakaka-entertain na personalidad, hindi nakapagtatakang naging sentro si Casimero ng atensyon mula sa mga promoter at kapwa boksingero sa buong mundo. Kaya mainit ang mata ngayon ng mga Mexican fighters kay Casimero. Hindi lang basta laban ang pakay ng mga boksingerong Meksikano tulad ni na David Picasso at Sebastian Hernandez na humamon na kay Casimero. May mas malalim silang dahilan kung bakit gustong-gusto nilang harapin si Cuadro-Alas sa ibabaw ng ring. Gusto nilang ipagiganti si Luis Nery na kanilang kababayan at ang Mexican pride nila. Matapos patumbay ni Casimero si Luis Nery noong Hunyo 6, 2026 sa Aichi Sky Expo sa Tokonami, Japan, kung saan 6 na beses itinumba ni Casimero si Nery, ay naging kontrobersyal ang kanyang naging asal at pagtrato sa kalaban. Para sa mga Mexican boxing fans at fighters nila, labis na pambabastos ang ginawa ng Pilipino. Dahil dito, personal na karangalan at national pride ng Mexico ang nakataya para sa sinumang harap sa kanya. Isa pang dahilan kung bakit gusto nilang makalaban sa Casimero dahil sa malaking kita at pay-per-view value. Kabisado ni Casimero ang pagbuo ng ingay at promosyon bago ang laban. Ang kanyang kontrabidang imahe ay nagdadala ng maraming manonood at mataas na pay-per-view sales na nangangahulugan din ng mas malaking premyo para sa kanyang makakalaban. Sa ngayon, mataas na rin ang name value at pwesto sa rankings ni Casimero. Kahit wala siyang hawak na pangunahing world title belt sa kasalukuyan, nananatiling malaking pangalan si Casimero sa super bantamweight division. Ang sinumang makakatalo sa kanya ay mabilis na makakakuha ng pandaigdigang pagkilala at agad na makakapila para sa isang world title fight. Malaki naman ang papel ni Turki Al-Sheikh para sa mega fights ni Casimero. Sa pagpasok ng Riyadh season at ng suporta mula kay Turki Al-Sheikh, nagkaroon ng mas malaking oportunidad si Casimero na may kasa sa mga super fights. Dahil hilig ng Daring Magazine at ng grupo na Al-Sheikh ang magbigay ng entablado sa mga maingay na boksingero, bukas ang pintuan para sa mga malalaking tapatan. Ito ang mga sikat na kalaban na pwedeng ilaban ni Turki Al-Sheikh kay Casimero. Itong si Naoya Inoue, ang matagal nang inaabangang bakbakan ng dalawang matinding punching power fighters na matagal nang hinahangad ng mga Pinoy at Japanese fans. Ang Naoya Inoue versus Janriel Casimero. Pinagpipilian din si Junto Nakatani at Jesse Bam Rodriguez na ilaban kay Casimero, mga posibleng karibal sa mega events kung magkakaroon ng kasunduan sa timbang at promotion. Sa kabuuan, ang pagiging mahusay ni Casimero sa pag-promote ng kanyang sarili at kanyang exciting na pamamaraan sa pakikidigma mula sa kanyang mga antics hanggang sa kanyang likas na lakas sa ring ang naging susi upang panatilihin siyang mainit na paksa sa boxing. Sa ngayon, nakasalalay sa kanyang disiplina sa timbang ang tuloy-tuloy na panalo kung kailan magkakatotoo ang isa sa mga pinakamalaking laban sa kanyang karera. Magandang araw! Mukhang nasa isip talaga ni Naoya Inoue itong si Janriel Casimero dahil ayon sa kaibigan niya at ex-OPBF champion na si Daiki Shino ay may taktika na daw itong si Naoya Inoue para talunin si Janriel Casimero. Sa kabila ng patuloy na paghamon ni 3 Division World Champion Janriel Cuadro-Alas Casimero sa Japanese pound for pound superstar na si Monster Inoue, natiling tahimik ang kampo ng Hapon. Subalit kamakailan ay naglabas ng kawili-wiling payag ang dating OPBF champion
at malapit na kaibigan ni Inoue na si Daiki Shino ukol sa totoong dahilan ng pananahimik ng Monster at kung paano nito papatumbay ng Pinoy boxer kung sakaling magkarap sila sa ibabaw ng lona. Ang taktika daw ni Naoya Inoue ay papagurin niya si Casimero sa unang parte tapos tatapusin sa middle rounds. Ayon kay Daichi Shino, may nakahanda ng maingat at mabilis na planong gagamitin si Inoue laban sa agresibong estilo ni Casimero. Magiging defensive opening daw ang gagawin ni Inoue at aksayahin ang lakas ni Casimero. Sa mga unang round, magiging maingat at defensive fighter muna si Inoue. Hahayaan niyang umatake si Casimero upang gumasta ito ng napakaraming lakas sa mga sumasablay na suntok. Tapos pitik-pitik na jabs ang gagawin ni Inoue. Gagamitin ni Inoue ang kanyang mabilis na jabs upang istorbohin at sirain ang ritmo o timing ng mga atake ni Casimero. Tapos sinanak out daw sa middle rounds. Kapag naramdaman na ni Inoue na nadidismaya at napapagod na ang Pinoy boxer dahil sa hindi makatama ng malinis, doon na magpapakawalang hapon ng matitinding kombinasyon. Ang tansya ng kanyang kampo hindi aabot sa huling parte ng laban. Ang tunggalian at posibleng matapos na ito sa middle rounds. Halimbawa ay sa round 6 via knockout. Nagsabi naman si Naoya Inoue kung bakit hindi pa pinapatulan ang hamon ni Casimero. Dahil marami ang nagtataka kung bakit ayaw pansinin ni Inoue si Casimero kahit pumuputok ang balita tungkol sa kanilang posibleng laban. Pati sa mga international boxing outlets katulad ng The Ring Magazine. Paliwanag ni Daichi Shino na naniniwala si Inoue na wala siyang kailangang patunayan pa kay Casimero dahil marami na siyang tinalo mga world champions at kanyang mga mandatory challenger ay tinalo na rin niya at kinalaban. Kaya sa pananaw ng kampo ng Hapon, hindi kahanay ng antas ni Inoue si Casimero lalo't nakaranas ang huli ng mga pagkatalo sa mga boksingerong hindi naman may tuturing na mga elite o pambihirang kalaban. Bagamat nagpakita kamakailan si Casimero ng napaka-impresibong panalo nang patumbayin niya si Luis Nery via 4th round knockout at mas matindi pa ang ginawa nito kaysa kay Naoya Inoue dahil 6 na beses pinabagsak si Luis Nery at mas maagang na-knockout ng Pinoy ang Meksikano. Binigyang din ni Shino na hindi pa rin ito sapat na batayan upang sabing may malaking chance ang Pinoy na talunin ang Japanese Monster. Pero tingin natin ang mahalaga, pumasok na si Casimero sa isip ni Inoue. Sa kabila ng lahat, ang pinakamahalagang anggulo rito ay ang katotohanang pumasok na si Casimero sa isipan ni Inoue. Ang pagkakaroon ng malinaw at detalyadong taktika ng kanyang kampo laban kay Casimero ay patunay na sumasagi at pinag-iisipan na rin ni Inoue ang posibilidad na makalaban ng Pinoy fighter. Dahil dito malaki ang paniniwala ng mga boxing analysts na kapag nag-alok na ng malaking guaranteed purse ang kilalang Saudi promoter na si Turki Al-Sheikh, siguradong hindi na ito tatanggihan pa ni Inoue. May nakahanda na siyang solusyon para sa estilo na Casimero kaya't ang kailangan na lamang ay ang tamang presyo at oportunidad upang tuluyan ng magkasubukan ang dalawa sa ibabaw ng lona. Magandang araw. Naoya Inoue, malaki ang posibilidad na labanan si Casimero sa Disyembre. Dahil natalo ni Kyonosuke si Casimero ay lumaki ang kumpiyansa nitong si Inoue na talunin niya itong si Casimero. Kaya mukhang maganda rin na natalo itong si General Cuadrolas Casimero kay Kyonosuke Kameda dahil tila lumakas ang loob at pumayag na si Naoya Monster Inoue na harapin ang Pinoy boxer ngayong Disyembre sa Saudi Arabia. Dahil dito nagpost na rin si Casimero ng poster para sa kanilang inaabangang tapatan ng Hapon sa Middle East. Kaya mukhang itong pagkatalo ni Casimero kay Kyonosuke ang magiging susi para pumayag si Inoue. Dito pumasok ang tinatawag na boxing mat. Natalo ni Kyonosuke Kameda sa Casimero. Tapos binugbog at pinarusahan naman ni Luis Nery si Kyonosuke Kameda. Tapos ginulpi naman at ninockout ni Naoya Inoue si Luis Nery. Kaya dahil sa mga resultang ito, naging kampante ang kampo ni Casimero na maiisip ni Inoue na madali na lamang talunin si Cuadrolas. Kaya posibleng pumayag na itong labanan si Casimero. Lalo pa at mukhang tutulong itong si Turki Al-Sheikh para mapaganap na ang Naoya Inoue versus Casimero
sa Disyembre dahil madalas siyang mag-post sa social media tungkol kina Inoue at Casimero para tignan kung ano ang gustong makita ng mga tao at napatunayan na napakalakas ng engagement at interesado talagang publiko sa tapatang Casimero versus Inoue. Dahil dito, posibleng maglabas ng malaking pondo para formal na may kasang laban sa Disyembre. Itong si Turkel Al-Sheikh. Kaya mukhang maganda ang naging estratehiya ni na Casimero at Kameda na magpatalo si Casimero kay Kyonosuke at inamin nga ito ng kapatid at head trainer ni Casimero na si Jason nang sinabi niyang kailangan magpatalo para sa mas malaking plano. Kailangan siguro natin magpatalo para sa mga plano. Basta masasabi ko lang, kailangan natin magpatalo para sa mga plano. Bagamat sinabi ni Janriel na kailanman ay hindi siya naglaglag ng laban at sinabi rin naman ni Jason na nagkamali lang siya ng pagkakasabi dahil hindi siya gaanong marunong magtagalog. Pero ang pagkatalo kay Kyonosuke ni Casimero ay tila malaking dahilan at malaking parte ng daan upang sa wakas ay posibleng mapapayag na si Inoue na lumaban sa kanya. Ito naman ang aasahan ng mga fans kung sakaling maganap ang bakbakan nina Casimero at Inoue. Matagal nang sinasabi ng mga fans na si Casimero ang may kakayahang makipagsabayan kay Inoue. At dahil sinabi na ng kampo ni Casimero na nakikipag-negotiate na sila sa kampo ni Inoue, kaya makikita na natin ang katotohanan sa loob ng lona kung sino ang mananaig sa kanilang dalawa. Magandang araw, Casimero versus Inoue sa Saudi Arabia sa Disyembre. Poster ng mega fight nagtrending sa social media. Nag-alab na naman ang mundo ng Philippine boxing matapos magpakawala ng malaking pasabog ang kampo ng dating 3 Division World Champion na si Janriel Angas ng Pinas Casimero. Sa pamamagitan ng isang post sa kanilang official na Facebook page, ibinahagi ng kampo ni Casimero ang isang poster na nagpapahiwatig ng umano'y nakatakdang mega fight nila ng Japanese superstar at pound for pound king na si Naoya Monster Inoue. Pilipinas laban sa Japan, Saudi Arabia, Disyembre. Nakalagay sa kontrobersyal na poster ang mga linyang Pilipinas laban sa Japan. Milyones ang taya. Boxing history is about to be written and the biggest fight in Asia. Saudi Arabia, December. Hindi rin nawalang kilalang tapang at angas ng kampo ni Casimero sa kanilang caption na pikit muna mata nyong mga iyakin. Lalo pang nagpa-intense sa balita ang komento ng pahinang Quadralas It's My Boy na nagsabing abangan na lamang darating na opisyal na update dahil malapit na umano itong ilabas sa publiko. Mabilis na nagtrending sa fans dahil sa pasabog na ito agad na naging mainit na paksa sa social media ang hypothetical match-up na ito. Inulan ng libo-libong likes at komento ang nasabing post mula sa mga tagahanga na matagal nang nag-aabang sa sagupaan ng dalawa. Para sa maraming Pinoy boxing fans, ito na ang pagkakataon para mapatunayan ni Casimero na may kakayahan siyang pataubin ang itinuturing na number 1 best fighter sa mundo ngayon. Tahimik pa rin ang kampo ni Inoue, bagamat nagbunya ang mga supporters ni Casimero. Nananatili namang tahimik at walang anumang kumpirmasyon ang kampo ni Naoya Inoue ukol sa usapin. Walang opisyal na payag mula sa top rank o sa promoters ni Inoue kung totoong may negosasyon o kasunduan ng nangyari para sa naturang laban. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang buong sports community kung magiging katotohanan bang pangarap na laban ito o mananatiling panunukso lamang sa social media. Magandang araw, Casimero versus Inoue. Milyones na ang taya sa Saudi Arabia. Nito lamang ay nag-ingay na naman sa social media ang dating 3 Division World Champion na si Janriel Quadralas Casimero matapos mag-post ng isang kapansin-pansin na poster sa kanyang official na Facebook page. Sa nasabing poster na nagtatampok sa tapatan nila ng Japanese superstar na si Naoya the Monster Inoue, nakasaad ang mga katagang The Biggest Fight in Asia na nakatakda di umano sa Disyembre 2026 sa Saudi Arabia. Bukod dito, hayagan din nakalagay sa poster na mayroong paunang bayad na milyones si Casimero para sa laban na ito. Mas lalo pang naging mainit ang usapan dahil sa pampatama, ngunit kumpiyansang caption mismo ni Casimero, pikit muna mata nyo, mga iyakin. Dahil mismong si Casimero ang nagbahagi nito
Marami sa mga boxing fans ang naniniwalang tunay na nakakuha na ito ng down payment at formal nang naikasa ang isa sa pinakaabangang sagupaan sa larangan ng boxing. Si Turkel Alshik ba ang nasa likod ng mega fight dahil nakalagay na gaganapin sa Saudi Arabia ang tunggalian? Malakas ang espekulasyon na ang chairman ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia na si His Excellency Turkel Alshik ang nagpondo at nagtulak sa mega trending na laban na ito. Kung si Alshik nga ang nasa likod nito, hindi na nakapagtatakang umabot sa milyon-milyon ang garantisadong premyo ng Filipino fighter na si Casimero. Ayon sa mga umiikot na balita at usap-usapan sa boxing community, $2 million o 120 million pesos. Ito ang tinatayang minimum guaranteed purse na posibleng makuha ni Casimero sa pakikipagharap kay Inoue sa Saudi Arabia. Swak sa mga naunang balita at negosasyon. Tila nagtutugma rin ang post na ito sa mga naunang pahayag at kaganapan sa mundo ng boxing. Kumpirmasyon sa PETSA, nagtutugma ito sa mga ibinahaging detalye ng miyembro ng kampo ni Casimero na si Kuyang Joseph. Kamakailan na Disyembre nga ang susunod na balik ring ni Casimero. Pahayag ng kampo ni Bam Rodriguez. Kamakailan lang ay sinabi ng trainer ni Jesse Bam Rodriguez na si Robert Garcia na wala namang formal na offer si Inoue sa kanila at ngayon tila malinaw na kung bakit dahil mayroon palang palihim at mas malaking negosasyong nagaganap sa pagitan ng kampo ni na Turkel Alshik, Koki Kameda na promoter ni Casimero at Hideyuki Ohashi na promoter naman ni Inoue upang sa wakas ay may takda na ang Inoue versus Casimero. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersya, malinaw na buhay pa rin ang pangarap ng mga Pilipino na makitang magkarap sa ibabaw ng ring sina Cuadro Alas at The Monster sa isang makasaysayang gabi sa Middle East. Magandang araw, General Casimero. Nakatanggap na ng milyong-milyong guaranteed purse para sa inaasang bakbakan laban kay Naoya Inoue.